Hello, hello, hello! Good day mga people! Samahan niyo ako for today's video. Thank you so much! Ampingan tanan! Another day, another upload mga people! It's a luto Surya for today's video. Samahan niyo ako! It's a craving satisfied for today's video. Gagawa nga tayo ng ukoy mga people. Yes, you heard it right. Dahil tayo ay nag-crave ng ukoy, gagawa tayo ng kalabasang ukoy para sa ating merienda. Natin sa apat ang ating 1 kilong kalabasa na binili natin kahapon doon sa may Santa Maria. Isang tindahan doon sa may Santa Maria mga people. At syempre pagkatapos nating tanggalan ng buto ay oras na para hugasan. Of course mga people, huwag kalimutang hugasan ang ating kalabasa. Ayan na nga at ready na ang ating kalabasa. Natapos na nga nating hiwain ito at tanggalan ng buto. Ngayon ay hihiwain or ikakats na natin ito siya into julienne cut mga people. Yes, you heard it right. Julienne cut po ang ating gagamitin. Yung julienne cut po ay isang cut na gaya ng ginagawa natin sa carrot pag tayo ay nagluluto ng pansit. Pansit gisado, sotanghon, miki, or bihon mga people. Na nga tayong matapos mag-slice ng ating dalawang hinating kalabasa mga people dahil nga hindi na natin gagamitin ang dalawa pang natitira dahil medyo marami na ang kinalabasan ng ating dalawang kalabasa. Ibig sabihin ito ay kalahating kilo mga people kasi yung 4 na slice ay nasa 1 kilo. So itatago lang muna natin siya for the future use, di ba? At dyan nga natin siya itabi kay sayote para sa ating kinabukasan na ulam. It's gisa for the kinabukasan. Labas na nga natin ang ating mahiwagang bowl mga people kasi nga tayo ay nag-upload ng video, tayo ay nagko-content kaya naman dapat maganda ang ating ginagamit na bowl. Tinago pa yan natin sa ating mahiwagang kaban, di ba mga people? Kasi hindi siya pwede gamitin for daily use, baka naman mabasag agad, di ba? At sa mga oras na to, tayo ay naghihiwa na ng ating mga minyestras mga people. Yes, as you can see, tayo ay naghihiwa ng sibuyas at ng bawang. Yun lang po ang ating gagamitin na minyestras para sa ating ukoy na kalabasa. It's a very basic merienda treats para sa ating pamilya. Dapat pala ang pag-slice natin ng ating mga minyestras ng sebolyon at bawang mga people ay in mince po. Dapat in mince. Ibig sabihin maliliit ang pagkahiwa nito. Dahil nga medyo may arte ang ating mga junakis mga people, kailangan nating liit-liitan or into mince ang pag-slice ng ating sibuyas at bawang. Kasi pag may visible na sibuyas at bawang ay tinatanggal nila ito. Baka naman hindi mabenta ang ating ginawang ukoy. At sa mga oras na to, huhugasan na natin ulit ang ating in-slice na mga kalabasa at atin nang ihalo. Oras na para ihalo ng dahan-dahan sa ating in-slice na mga minyestras mga people. Kaunti lang ng papaunti. Dapat naman matanggal yung tubig sa pinagugasan nating kalabasa. Nilagyan na nga natin ng itlog. Siyempre ang mahiwagang itlog mga people. At isusunod na rin natin ang magic mga people. Huwag kalimutang lagyan ng magic para naman medyo may takam-takam, may lasa talaga ang ating gagawing ukoy. At syempre, isunod na natin ang ating pepper, ang ating paminta mga people, pampadagdag ng spices. And of course, ang ating salt. Huwag kalimutan lagyan ng a pinch of salt mga people. Ito talaga ang nagbibigay ng lasa sa ating gagawing ukoy. At huwag kalimutang i-mekos-mekos. Halu-haluin ng mabuti mga people bago idagdag ang inyong nakikita. Ano ang inyong nakikita mga people? Syempre, ang ating flour mga people. Yan ang nagpapabind sa ating ukoy. Kasabay ng itlog of course. Kailangan ng itlog at ng flour para magbind or magdikit-dikit ang ating ginagawang ukoy. At ready na ngang iprito ang ating ginawang okay mixture mga people. So ayan, nagpapainit lang tayo ng ating kawali at pagkatapos niyan ay dadagdagan na natin ng oil. Syempre, hintayin lang natin uminit ang ating oil at ilagay na natin ang ating mixture mga people. Sa mga oras na to, sa ating first batch ay gumamit tayo ng disposable gloves para naman mag-bind ng mabuti ang ating ginawang ukoy. Medyo itulak na nga natin para magkasya pa ang 1 pirasong ukoy mga people. Gumamit na nga tayo ng kutsara dito sa paglagay ng ating pang-4 na ukoy. Fast forward nga sa mga oras na to, ibabaliktad na natin ang ating nilagay na ukoy. Kung alam nyo kasi, madali lang talaga maluto ang kalabasa.
Oras na para hanguin mga people. Syempre, i-drain natin ang oil kasi naman hindi maganda pag kumain tayo ng ganito na may marami pang oil mga people. So ayan, kung nakikita nyo nga, naluto ng ating first batch ng ating ukoy. It's very satisfying. No? Napakasimpleng pagkain pero nakakatakam. At ayan na nga ang ating second batch ng ating niluluto. Ngayon, habang siya ay piniprito natin, gagawa tayo ng sauce ng ating ukoy mga people. Syempre, dapat may sauce at match na match dapat sa ating niluluto. Hiwain ang sibuyas. Syempre, ang pangalawa ay ang kailangan nating bawang. Of course, mga people, hindi yan dapat mawawala sa ating sauce. And of course, ang nagpapatagdag ng spiciness. Lagyan natin ng siling haba, mga people. And then, ang nagpapaasim, ang suka. Kakaunting suka lang, mga people, dahil maglalagay tayo ng kalamansi. At ang nagbibigay ng balanse, syempre, lagyan natin ng asin. And of course, ang nagpapatamis, ang asukal. Lagyan ko rin pala ito ng paminta, mga people, ng pepper. Huwag kalimutan lagyan ng pepper. Fast forward, nasa huling batch na nga tayo ng ating nilulutong ukoy mga people. So, meron tayong 10 ukoy na nagawa for today's video. Simpleng recipe pwede natin gawing espesyal basta't may pagmamahal at pasensya sa ating ginagawa. Diba? Maraming salamat po sa araw na ito. Dito ko po muna tatapusin. Huwag po kayong magsawang manood at makinig. Thank you so much mga people. Ampingan tanan.